Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Michael Rivers, siya ay isang karate master. Nagsanay siya sa kanyang anak na si Bree noong araw na iyon, at pagkatapos noon, siya at ang kanyang anak ay bumisita sa libingan ng kanyang asawa na namatay 3 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, sumali si Michael sa isang karate competition kung saan naglaban-laban ang mga karate masters mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Ngunit dahil sa kanyang higit sa karaniwang kakayahan, nagawa ni Michael na manalo sa torneo. Sa gabi, ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay kasama ang iba pang mga kaibigan. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang intensyon na magretiro bilang isang fighter at magtuon sa kanyang dojo at sa kanyang anak na babae. Hindi nagtagal, isang lalaking may mahabang buhok at nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay nagpakilala bilang isang negosyante na nagbabalak na magdaos ng isang site tournament sa Europa. Ang komite ay isang termino sa karate na nangangahulugan ng pakikipaglaban sa kapwa manlalaban. Sinabi ng lalaki na ang kompetisyon na ginawa niya ay iba sa ibang mga kompetisyon, kung saan ang mananalo sa torneo ay makakatanggap ng premyong $1,000,000 na syempre ay mas mataas kumpara sa mga kompetisyon sa karate. Pero nagpa siya si Michael na magretiro at nais niyang mag-focus sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae at sa kanyang dojo, kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ng lalaki ng maayos. Nang umuwi si Michael, tinawag niya si Bree para sabihin sa kanya ang alok na nakuha niya, pero lumabas na wala siya sa bahay. Nang tingnan niya ang kanyang kwarto, nakakita siya ng isang liham ng pagbabanta doon. Agad niyang naisip na ang taong kumidnap sa kanyang anak na babae ay may kaugnayan sa lalaking may mahabang buhok. Kaya, gusto man niya o hindi, napilitan siyang tanggapin ang alok at pumunta sa Europa upang sumali sa torneo para mailigtas si Bree. Pagdating niya roon, nakilala niya ang mga manlalaban mula sa iba't ibang panig ng mundo na kalaunan ay maglalaban-laban. Nalaman niyang halos lahat ng mga manlalaban doon ay pinilit na lumahok dahil kinidnap ang kanilang mga pamilya, katulad ng nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, lumitaw ang lalaking may mahabang buhok sa harap nilang lahat, kasama ang kanyang mga bodyguard. Siya si Ron Hall, at sa buong panahong ito, pinipilit niya ang mga manlalaban na lumahok. Hiniling ng mga kalahok na pakawalan niya ang kanilang mga pamilya, ngunit walang pag-aalinlangan, agad na inutusan ni Ron ang kanyang mga tauhan na barilin ang lahat ng mga kalahok na hindi sumusunod sa kanya. Sa kabilang banda, si Bree, kasama ang mga pamilya ng iba pang mga kalahok, ay nakakulong sa mga selda, at sila, na nakarinig sa mga putok ng baril, ay nag-aalala na baka mamatay ang kanilang mga pamilya. Ipinaliwanag ni Ron ang mga patakaran ng torneo, kung saan ang mga manlalaban ay maglalaban hanggang kamatayan, at ang mananalo ay makakatanggap ng $1,000,000. Bukod doon, ang pamilya ng nagwagi ay palalayain din ng walang sugat. Maaari silang gumamit ng mga cellphone ngunit ipinagbabawal ang paggamit ng internet, at bilang isang palugit, maaari silang umalis sa lokasyon upang maghanap ng mga pangangailangan sa lungsod. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Ron ang kanyang pinakamahusay na manlalaban, si Draco, na sasali rin sa torneo. Mula nang unang isinagawa ang torneo, wala pang nakatalo sa kanya. Matapos marinig ang paliwanag ni Ron, ang mga manlalaban ay inimbitahan sa kani-kanilang mga kwarto. Sa kanyang kwarto, nakilala ni Michael ang isang waiter na ang pangalan ay Chris. Ayon sa balita, siya ay isang dating manlalaban na nagtrabaho para kay Ron. Napilitan siyang gawin iyon dahil ayaw niyang mapatay. Sa kasamaang palad, mahirap para sa kanya na makaalis doon, lalo na pagkatapos na magkaroon ng pinsala ang kanyang binti dahil sa ginawa ni Ron. Bago umalis, sinabi ni Chris na may isang tao na nakakaalam ng kahinaan ni Draco, at nangako siyang ipakilala ito kay Michael. Sa kabilang banda, may dalawang mandirigma, sina Leia at Damon, na nasa training ground. Sinabi ni Leia na tinanggihan niya ang imbitasyon ni Ron pero sa halip ay kinidnap ng lalaki ang kanyang kapatid na babae, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi makipaglaban. Samantala, sinabi ni Damon na kinidnap ni Ron ang kanyang asawa, pero sinabi niya kay Leia na ayaw niyang makipaglaban dahil hindi siya nagtitiwala kay Ron. Inisip din niya na ang isang tao tulad ni Ron ay hindi tutupad sa kanyang mga pangako. Kaya't nagpa siyang pumunta sa syudad upang makapunta sa himpilan ng pulisya at i-report si Ron. Sa kasamaang palad, nang ginawa niya iyon, hindi makatulong ang pulisya dahil binayaran na ni Ron ang hepe ng pulis. Hindi maiiwasan, kinailangan ni Damon na bumalik sa hideout ni Ron at gawin ang gusto ni Ron.
Sa wakas ay nakilala ni Michael ang lalaking binanggit ni Chris, siya si Lauren, isang janitor sa bahay ni Ron na dating isang manlalaban at nakipaglaban pa kay Ron. Ayon kay Chris, siya lamang ang taong nakakaalam ng mga kahinaan ni Draco, kaya't maaaring matuto si Michael mula sa kanya kung nais niyang talunin si Draco. Ibinulgar ni Lauren ang nakaraan ni Ron, siya ay isang mapanganib na master ng karate na palaging pinapatay ang kanyang mga kalaban. Pero dahil mayaman ang kanyang pamilya, nakalusot siya sa mga kaso ng pagpatay, at sa huli, siya ang kumuha ng komite. Pagkatapos noon, binago niya ang torneo at ginawa itong isang death match. Dahil doon, nagpa siya si Lauren na umatras sa torneo, ngunit hindi ito tinanggap ni Ron at agad na pinatay ang asawa ni Lauren sa harap niya. Pagkatapos marinig ang kwento, nagpa siya si Michael na talunin sina Draco at Ron upang manalo sa torneo. Handa si Lauren na sanayin si Michael upang makaganti kay Ron, na pumatay sa kanyang asawa. Tinulungan din siya ng kanyang kaibigan upang subukan ang kakayahan ni Michael. Sa unang sesyon ng pagsasanay na ito, nais nilang dagdagan ang bilis ni Michael upang makasabay siya kay Draco. Samantala, ang ibang mga manlalaban ay nag-e-ensayo sa gym na inihanda ni Ron. Malinaw na bawat manlalaban ay may kanya-kanyang estilo ng pakikipaglaban. Sa gitna ng pagsasanay, nilapitan si Leia ng isang manlalaban na nagngangalang Marcus, na minamaliit siya dahil siya ay isang babae. Hindi lang iyon, sinabi rin ng lalaki na siya ay iba sa ibang mga manlalaban, habang ang iba ay pinipilit na makipagkompetensya, siya ay buong puso na sumali. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang ang isa sa pinakamapangahas na manlalaban doon. Naiinis sa ugali ng lalaki, hinamon siya ni Leia sa isang duelo pero pinigilan sila ni Damon. Ang mga salita ni Marcus ay nagpasiklab din kay Damon, ngunit hindi lumala ang sitwasyon. Kinabukasan, nag-ensayo ulit si Michael kasama si Lauren. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ni Lauren ang kanyang mga kaibigan, isang boksingero at isang karate fighter, upang makatulong sa pagsasanay sa lakas at tibay ng suntok ni Michael. Pagkatapos ng pagsasanay, dinala ni Lauren si Michael para makilala ang isang babae na makapagpapagaling sa kanyang mga panloob na sugat. Bukod pa rito, gumawa rin ng babaeng ito ng mga organic na inumin upang makatulong na mapataas ang stamina ni Michael. Samantala, pumunta si Draco sa gym upang takutin ang mga manlalaban. Pumasok din siya sa kwarto ni Michael at minamaliit siya. Noong gabing iyon, nakipagkita si Michael kina Leia at Damon, habang sila ay nagplano ng isang rebelyon. Sa kasamaang palad, nalaman ni Ron ang kanilang pag-uusap, at sa mismong sandaling iyon, tumawag si Ron sa kanila sa video call, na nagbanta na papatayin ang kanilang mga pamilya kung susubukan nilang lumaban sa kanya. Agad silang naghanap ng ligtas na lugar na hindi minomonitor ni Ron. Iminungkahi ni Damon na imbitahan din nina Leia at Michael ang iba pang mga manlalaban na sumali sa plano, ngunit tumanggi silang imbitahan si Marcus. Kinabukasan, muling nag-ensayo si Michael kasama si Lauren, sa pagkakataong ito ay nakatuon sila sa mga espesyal na teknik na maaaring gamitin upang talunin si Draco. Sinabi ni Lauren na ang katawan ni Draco ay kasing tigas ng bato matapos itong tinurukan ng steroids at mga espesyal na gamot mula sa Russia. Kasabay nito, nakita si Draco na nag-e-ensayo, ngunit iba sa pagsasanay ni Michael, nag-e-ensayo si Draco na parang baliw at hindi nag-atubiling patayin ang kanyang sparring partner. 3 araw bago ang torneo, nagulat si Michael nang ipakilala siya ni Lauren sa dating master ni Draco, si Julie. Handang ibahagi ni Julie ang kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay upang matulungan si Michael na talunin si Draco, at ang pamamaraang ito ay napakahirap, maihahambing ito sa pagsasanay ng mga espesyal na puwersa. Pagkatapos ng sesyon, sinabi ni Julie kay Michael na siya ang guro ni Draco mula pa noong bata pa ito, ngunit kinidnap ni Ron si Draco at ginawa niya itong halimaw. Sa kasamaang palad, ayaw nang bumalik ni Draco sa tamang landas mula noon. Samantala, patuloy pa rin sa pagsasanay si Draco dahil hindi siya nasisiyahan sa kanyang mga galaw. Sinabi niya na lahat ng kanyang mga kalaban sa pagsasanay ay masyadong mahina. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Michael dahil palagi niyang iniisip si Bree. Tumingin siya sa isang litrato ni Bree at ng kanyang asawa habang umaasang mabilis na matatapos ang lahat ng ito. Ang mga damdaming iyon ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na mag-ensayo, hindi niya sinayang ang lahat ng pagsisikap na ibinigay nina Lauren at Julie. Isang araw bago ang torneo, binisita ni Ron ang mga kalahok at nagbigay ng briefing bago ang laban. Pagkatapos noon, nag-ensayo ang mga kalahok ng huling beses upang mas maging handa.
Sa madaling salita, nagsimula na ang komite. Pumunta si Michael sa arena ng laban, kasama si Lauren, na handang tumulong. Ipinaliwanag ni Lauren na ang paligsahan na ito ay pinondohan ng mga tiwaling opisyal, mafia, at iba pang mahahalagang tao na handang magbayad ng kahit ano para sa mga brutal na laban. Pagkatapos buksan ang torneo, agad na sinimula ni Ron ang laban sa pagitan ni Draco at isa sa mga kalahok. Tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ang kalahok sa laban. Mukhang nadismaya si Julie kay Draco dahil sinanay niya ito noon upang tumulong sa maraming tao sa halip na maging mamamatay tao. Susunod, ipinaglaban ni Ron si Marcus laban sa isa sa pinakamahihinang kalahok, at bilang resulta, madaling nalampasan ni Marcus ang kanyang kalaban. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga laban, at naaliw ang mga manunood, lalo na dahil maraming kalahok ang namatay. Pagkatapos noon, si Damon na ang lumaban laban sa isang black belt na eksperto sa karate, ngunit siya ay ganap na kalmado habang hinaharap ito. Matapos manalo si Damon sa laban, oras na para makipaglaban si Leia laban sa isang mas malaking kalaban, ngunit wala itong laban sa mga kakayahan ni Leia. Sa madaling salita, natapos na ang buong unang round ng mga laban, at nagpasya si Ron na ipagpaliban ang susunod na round. Habang naghihintay sa susunod na laban, nakipagkita si Damon kay Leia upang gumawa ng kasunduan, kung sino man sa kanila ang manalo, hahanapin nila ang pamilya ng isa. Kinabukasan, nagpatuloy ang ikalawang round ng torneo, at ang mga laban sa round na ito ay mas brutal dahil lahat ng mga kalahok na natitira ay malalakas na kalaban. Hinarap ni Marcus si Draco at agad siyang bumagsak sa ilang mga suntok lamang. Gayunpaman, nang malapit nang tapusin ni Draco si Marcus, tumakbo si Michael at iniligtas siya. Sa susunod na laban, kailangang makipaglaban ni Damon kay Leia, at ayon sa kanilang kasunduan, maglalaban pa rin sila ng patas, ngunit ang matatalo ay kailangang iligtas ang lahat ng mga bilanggo ni Ron. Sinabi ni Ron kay Leia na tapusin na si Damon pero pinili ng babae na umalis sa arena dahil kung mamatay si Damon, hindi niya magagampanan ang pagpapalaya sa mga bilanggo. Sa susunod na laban, pinaglaban ni Ron si Michael sa isang Brazilian na manlalaban na gumagamit ng kombinasyon ng kickboxing at karate. Dahil sa kanyang masigasig na pagsasanay, hindi natatalo si Michael, at syempre, susubukan ni Ron na makahanap ng paraan upang hindi agad matapos ang laban. Sa panahon ng pahinga, nilapitan ni Leia si Damon upang tingnan ang kalagayan ng kanyang sugat. Pinapaalala ulit ni Damon sa kanya na ang pangunahing plano nila ay iligtas ang mga bilanggo. Sa kabilang banda, inutusan ni Ron ang komite na ipares si Michael sa isang mas malakas na mandirigma dahil alam niyang isa si Michael sa mga pinakamahusay sa torneo. Kinagabihan, ipinadala ni Ron ang kanyang mga tao upang atakihin si Michael at sugurin siya upang hindi siya maging kasing lakas ng dati. Samantala, lihim na umalis si Marcus sa punong himpilan ni Ron upang pumunta sa lungsod. Nalaman na pumunta siya sa himpilan ng pulisya upang iulat ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit dahil ayaw makipagtulungan ng lokal na pulisya sa kanya, sa wakas ay inamin ni Marcus ang kanyang tunay na pagkatao. Nalaman na ang dahilan kung bakit siya kusang loob na sumali sa paligsahan na ito ay upang imbestigahan ang kaso, siya ay isang ahente ng CIA. Kinabukasan, ginagamot ng kaibigan ni Lauren ang sugat sa kamay ni Michael upang makapagpatuloy siya sa laban ng maayos. Pinaniwala ni Lauren si Michael na siya ang magiging panalo sa torneo na ito at ililigtas si Bree, kailangan lang niyang itago ang kanyang sugat mula sa kanyang kalaban. Nagpatuloy ang komite, at sa pagkakataong ito, haharapin ni Leia si Draco. Malapit nang tapusin ni Draco si Lee pero pinigilan siya ni Ron dahil lumabas na gusto ng mga manunood ang estilo ng kanyang pakikipaglaban. Pagkatapos noon, pinaglaban ni Ron si Michael sa kanyang susunod na kalaban. Kahit na nasaktan ang kanyang kamay, hindi naman bumaba ang lakas ni Michael. Sa kanyang tagumpay, nakapasok si Michael sa final at lalabanan ang kanyang huling kalaban, si Draco. Sa kasamaang palad, lumala ang kanyang sugat sa kamay pagkatapos ng laban. Sa kabilang banda, sinimulan nina Damon at Leia ang kanilang misyon na hanapin ang kanilang mga pamilya. Nilabanan nila ang mga tao ni Ron para makuha ang susi sa bilangguan. Sa kasamaang palad, habang sinusubukan nilang palayain ang mga bilanggo, narinig ng isa sa pinakamalakas na gwardya ni Ron ang kanilang mga boses, kaya kinailangan nilang labanan ang gwardya. Dahil sa kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, nagawa ni Leia at Damon na talunin ang gwardya at palayain ang mga bilanggo.
Kasabay nito, binuksan ni Ron ang huling laban sa pagitan nina Draco at Michael. Ang mga manunood ay tila sabik na sabik sa laban na ito, lalo na't sila ang natitirang pinakamagaling na manlalaban. Nang hindi na naghintay pa, nagsimula na ang laban. Dahil sa lumalalang sugat niya, hindi na gamit ni Michael ang buong lakas niya, at sinamantala ito ni Draco upang patumbahin siya sa arena. Nang halos sumuko na si Michael, naalala niya ang kanyang yumaong asawa at si Bree, at dahil dito, bumangon siya. Kahit na siya ay dumudugo, pinilit niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Draco para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, may nakatalo na sa pangunahing manlalaban ni Ron. Sa huli, lahat ng natirang kalahok ay masaya dahil ang tagumpay ni Michael ay nagpalaya sa kanila. Hindi nagtagal, dumating sina Marcus at ang pulisya upang arestuhin sina Ron at ang kanyang mga kasabwat, pati na rin ang mga manunood na ginawang libangan ang paligsahan na ito. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan nang dumating si Marcus. Si Leia at ang iba pang mga manlalaban ay nagulat. Humingi ng tawad si Marcus sa pagdating niya ng late. Samantala, si Lauren ay hinahabol si Ron, na sinusubukang tumakas. Kinuha niya ang pagkakataong ito upang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa. Madali sanang mapatay ni Lauren si Ron, pero biglang dumating si Michael at pinigilan siya, sinabing ang paghihiganti ay magdadagdag lamang sa mga problema sa buhay. Hinimok niya itong ibigay na lang si Ron kay Marcus. Nang marinig ito, sumunod si Lauren sa mga salita ni Michael. Pagkatapos noon, umalis ang mga kalahok kasama ang kani-kanilang pamilya. Lumapit si Julie kay Draco at hiningi niyang magbago siya, pero tumugon ito ng gitnang daliri, na nagpagalit sa kanya. Sinipa niya si Draco sa galit. Sa huli, sinundo si Lauren ng kanyang anak na nagmula pa sa Amerika. Nalaman na ang kanyang anak pala ay matagal na siyang hinahanap dahil siya ay natrap sa headquarters ni Ron. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.